Narito na ang headline sa pasada balita ngayong araw ng Lunes, 18 sa buwan ng Agosto 2025. Pasada Balita. Pagsisiwalat ng mga maanumalyang flood control projects, ipinanawagan na ng ilang alkalde sa DPWH. Pasada Balita. Halos 2 linggo bago ang pagpapatupad ng rice importation ban, presyo ng palay tumaas. Pasada Balita. DepEd at PNP nagsanib puwersa na kontra karahasan sa mga paaralan. Pasada Balita. Low pressure area sa loob ng bansa, isa ng ganap na bagyo. Pasada Sa Balita. balitang pangkalakalan, approved building permit sa Pilipinas bahagyang tumaas ayon sa PSA. Pasada Balita. Sa balita naman sa ibayong dagat, death toll sa pagbaha sa Pakistan patuloy sa paglobo. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, gilas sa Pilipinas coach Team Cone, kumpiyansa sa performance ni Kevin KQ Kiambao. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, sintomas ng fatty liver at kung paano ito maiiwasan ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Alden Drew Richards may bagong cycling record. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. Ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nanawagan ng ilang lokal na opisyal sa Department of Public Works and Highways na at iba pang sangay ng pamahalaan na isiwalat na ang lahat ng mga flood control projects alinsunod sa inuutos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Ayon sa statement ng grupong Mayors for Good Governance, tumitindig sila kasama ng mamamayang Pilipino sa hangaring malaman ng katotohanan sa mga proyektong nabahira ng katiwalian dahil sa sinasabi nilang sabwatan ng ilang politiko at kontratista pagdating sa mga naturang flood control project. Dagdag pa ng grupo ng mga alkalde, kailangang panagutin ang lahat ng sangkot sa mga maanumalyang proyekto at kung kinakailangan, tanggalin sa serbisyo, kasuhan at ikulong. Kabilang sa mga alkaldeng lumagda sa nasabing pahayag, sina Vico Soto ng Pasig City, Joy Belmonte ng Quezon City, City Hatama ng Isabela Basilan, at mahigit 20 pang alkalde mula pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lumagda rin sa naturang pahayag si Tarlac Vice Governor Lita Aquino at binabanggit na suportado niya ang naturang panawagan. Pasada Balita. Pinatikos naman ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor ang sinasabing AMPAO o Substandard Flood Control Project sa bayan ng Nauan. Bago makapasok para isagawa ang inspeksyon sa lugar, nadismaya pa si Governor Dolor nang harangin at pigilan itong makapasok. Alinsunod sa kautusan ng project contractor na pagbawalan ng sinuman pagbawalan ng sinuman pumasok ng walang permit mula sa Department of Public Works and Highways. Ikinadismaya ng gobernador ang pagharang gayong nagkaroon na niya sila ng joint agreement ng DPWH Mimaropa para sa naturang inspeksyon. Nang makapasok naman sa naturang lugar, napansin ni Dolor ang bahagi ng proyekto na puno lamang ng buhangin, mababa ang pagkakalubog ng sheet piles at mga ginamit na putol o mga retasong bakal. Sa Barangay Tagumpay, pinagtataka rin ni Governor Dolor ang 1 bilyong pisong pondo para sa 1 kilometrong proyekto na mas malaki kumpara sa 2 bilyong pondo ng kanilang kapitolyo sa loob ng 1 taon. Aminado ang gobernador na walang kinalaman sa mga proyekto ng national government ang pamahalang palalawigan, kaya't kanyang iginiit na dapat palitan ang sistema at ipabatid na rin sa mga mamamayan
barangay, munisipyo at provincial government ang mga ganitong uri ng proyekto. Pasada Hindi Balita. ba binanggit, Kuyang Drew, kung sinong kontraktor niyan? Walang binanggit Walang dito binanggit? sa ano eh. Pero yung contractor, sinimbak na ng DPWH may Maropa. Binanggit ba ang pangalan? Teka Di lang. ba yan yung nagpakita ng mga garang sasakyan? Ay, iba yun, iba. Ba? Hindi, iba to. Iba pa? Iba, Alright. iba to eh. Okay. Kasi lumalabas ngayon sa social media, nakakaiba. Yung mga gagarang sasakyan, at pinasalamatan ng Sila ilang... yung merong proyekto sa Bulacan. Okay. Alright. Tanda mo? Bulacan. Ito na. Almost 100 million pesos. Ito na. Ipinag-utos ng Commission on Audit ang fraud audit sa mga flood control projects sa lalawigan ng Bulacan na tinamaan ng mga nagdaang baha upang panagutin sa mga sinasabing palpak na proyekto sa buong bansa. Nakasaad sa memo na inilabas ng COA, lahat ng supervising auditors at audit team leaders ng Department of Public Works and Highways, district offices sa Region 3, inaatasan na magsumite ng lahat ng kaukulang dokumentong kailangan para sa fraud audit. Pinadidiyak din ang kanilang kakayahang tumulong sa mga tauhan ng ahensya anumang oras sa panahon ng pag-audit. Saklaw ng kautusan sa mga flood control projects ng DPWH sa lalawigan na nakatanggap ng 44 na bilyong piso para sa flood control projects na siyang may pinakamalaking bahagi ng pondo sa nasabing rehiyon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, sa latest mula sa Filipino Mirror, tumaas ang farm gate price ng palay. Halos 2 linggo o halos 1 linggo matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 buwang suspensyon ng rice importation simula sa Setyembre. Batay sa datos ng National Food Authority, nagmahal ang buying price para sa dried palay ng 0.30% hanggang 2.6% sa 13 pangunahing rice-producing regions, kabilang ang Central Luzon, Bicol, Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Naitala ang presyo mula 16 pesos 98 centavos o halos 17 pesos kada kilo sa Central Luzon, habang hanggang 20 pesos 59 centavos sa Southern Mindanao, habang nananatili namang hindi gumalaw ang presyo sa Southern Tagalog at Western Visayas. Inihayag naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na patuloy na kanilang tiniyak na minomonitor ng pamahalaan ng epekto ng import ban. Posible anyang palawigin ang suspensyon o taasan ng taripa kung mananatiling mababa ang presyo ng palay. Pasada Balita. Latest pa rin mula sa Filipino Mirror, bumaba ang presyo ng bigas at baboy sa unang bahagi ng buwan ng Agosto. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 47.15 pesos kada kilo ang presyo ng bigas itong Agosto kumpara sa 48 pesos and 20 centavos kada kilo noong namang Hulyo. Naitala naman ang average retail price na 333.74 pesos sa kada kilo ng karne ng baboy sa unang bahagi ng Agosto. Mas mababa ito sa average retail price nitong 338 pesos kada kilo noong unang bahagi naman ng Hulyo ngayong taon. Pasada Balita. Iginit naman ng Department of Agriculture na makatutulong ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan at ang pribadong sektor upang mabawasan ang nasasayang na agri-products at mapalawig pa ang produksyon ng mga industriyang konektado sa agrikultura at palaisdaan o sa pangisdaan. Ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture na hindi pinangalanan, hindi nagpakilala, malaki ang tulong ng pribadong sektor upang maibenta agad ang mga sariwang agri-products tulad ng gulay at isda sa mga pamilya upang mapigilan ang mga post-harvest losses o pagkalugi na umaabot mula 12 hanggang 40%. Sa pagtaya ng kagawaran, kailangan ng 3.5 trillion pesos na kabuang investment kung aayusin nila ang agricultural logistics ng bansa. Samantala, naging pangunahing usapin sa isang forum ng Asian Development Bank ang kahalagahan ng private-public partnership sa paglago ng sektor ng agrikultura at upang hindi masayang ang mga sariwang produkto.
Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, kasunod ng insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, nagsanib puwersa na ang Department of Education at Philippine National Police upang matuldukan ang mga ito. Sa pulong ni na Education Secretary Sani Angara at PNP Chief General Nicolas Torre III, kanilang natalakay ang pagpapaigting ng police visibility sa paligid ng mga paaralan. Gayun din ang pagpapalakas o capacity building sa mga first responders sa mga barangay at eskwelahan. Natalakay din ni na Secretary Angara at General Torre ang issue kaugnay na sa recruitment ng New People's Army sa mga educational institution. Una nang ipinag-utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na bantayan ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinabibilangan ng mga estudyante at tiyaking na ipatutupad ang mga Child Protection Family o Policy sa mga paaralan dito sa bansa. Pasada Balita. Inimok naman ng Second Congressional Commission on Education ng EDCOM2 ang pamahalaan na gawing prioridad o iprioridad ang konstruksyon ng classrooms para sa kindergarten hanggang grade 3. Layunin nitong wakasan ang sinasabing multiple shifting at learning crisis sa bansa. Ayon kay EDCOM2 Executive Director Carol Marquis, kahit na mahigit 2 bilyong piso ang inilaan para sa konstruksyon mula sa 2026 National Expenditure Program, patuloy anyang nadaragdagan ang classroom backlogs na umaabot sa 165,000. Iginit pa ng EDCOM na mas kakailanganing mabigyan ng atensyon ang mga bata mula kinder hanggang grade 3 upang tuluyang matuldukan ang lumalalang literacy problem ng bansa. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaktakan tayo pinalad na makakausap ang mismong chairman ng Teachers Dignity Coalition na si Ginoong Benjo Basas. Chairman Basas, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Chairman. Yes, opo po, Sir John at Sir Drew. Magandang umaga po. Good morning Po. sa lahat. Right. Ektang katanungan, ano po ang reaksyon ng inyong hanay sa ikangay pagsasanib puwersa na ng DepEd at PNP para matuldukan ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan? Chairman Basas, go ahead, sir. Well, isa po itong component, tama naman po yan, ano po, no, yung sinasabi ho natin na police visibility po, no, doon sa vicinity, no, nung ating mga public schools, no, not necessarily sa loob, no, ng mga eskwelahan, ano po, no, kundi doon sa labas, no, doon po kasi ang syempre kung ikaw may masamang balak, no, medyo magdadalawang isip ka pag may nakita ka ng law enforcement personnel, ano po. Pero higit diyan, syempre dapat strategic po natin 'tong tinitignan no, kasi ngayon parang reactive, no, tayo, no. Tama rin naman 'yan, syempre, no, for immediate kumbaga response, ano po, no? Pero yung sinasabi ho namin, kailangan tignan din natin, i-map out natin po yung ating mga paaralan, ano. Napakaraming eskwela ho natin, wala man lang, no, mga security protocol, no, like yun pong deployment, no, ng mga security guards. Wala po tayong ganyan, ano, at mismo yung DepEd din namin ho yan, ano, na marami tayong mga eskwelahan na wala po tayong mga security guard. Hindi naman natin pwedeng italaga, ano, sa ating mga eskwelahan para magbantay yung mga pulis, di ba? Dahil we have 47,000 no, public school sa buong bansa, no? So kailangan po, no, para ito ay magawa, no, kailangan po meron tayong mga security guard na dedicated. Meron naman po tayo ngayon, ano, na nagbabantay sa ating mga gate, no, pero kadalasan mga job order personnel po ito, no, from the local government units, no. And doon lang sa mga LGUs na may capacity, no, yung mga wala, paano yan? Mas marami po yun, ano, sa mga probinsya po na napuntahan ko ng mga schools, yung iba ho dyan, wala kahit ban lang bakod. Wala man lang bakod, no, kaya madali pong pasukin, ano po, ng sino man. Chairman Basas, kanino po ba dapat responsibilidad ang pag-hire at pagtotoka ng mga security guards sa mga paaralan? Sino po ang dapat gumastos doon? Well, syempre, no, since ang ating public schools ay isang national government, nasa ilalim ng national government agency, no, ng Department of Education, dapat po talaga DepEd. Diba? Hindi po LGU, pero syempre we have to welcome, no. And actually, no, in most cases, no, we seek, no, the assistance, no, the help of our LGUs, no. Kaya nga po yung mga barangay tanod, no, yung ating mga, yung binanggit ko na po, no, yung mga local, no, locally employed, no, na mga
mga job orders, no, na mga, pero hindi din yan permanent, no, yung mga personal po natin, ano po, kadalasan they are tied actually doon sa mga politiko din, no, kung sino yung nananalo, no. So mukhang kailangan po idagdag ng DepEd dito, no, sa kanilang budget, no, kung talagang seryoso po tayo dito. Well, actually, very alarming for my on my part bilang isang magulang na makakarinig ka na may estudyanteng nanuntok ng teacher, may estudyanteng namaril. At may estudyanteng nanaksak ng kapwa. Ang concern ko lang is paano ito nakapagpapasok ng mga armas sa kanilang mga paaralan. Ginoong Basas. Yun nga po, no, wala ho kasi tayo talaga, no, na yun, binanggit ko na ho, no, wala tayong mga personnel, no, na dedicated, no, para diyan, no, sa ganyan. Wala rin tayong mga facilities, no, in fact, no, kasi hindi naman lahat ng panahon pwede mong kapkapan at magkakapkap po tayo, no, lalo sa kakaunti ang oras. Kasi kung meron tayong isang eskwelahan, no, meron lamang 5,000, no, na mga mag-aaral on a single shift, no, abay 5,000, no, na papipilahin mo at i-check mo yung bag, di ba? Meron mga na-device po, no, at Sir John, na mga ibang mga paraan, no, like in some schools po and in some localities po, meron po dyan, no, na bawal, no, yung mga bag na hindi transparent, no, kinakailangan see-through yung bag nila, ba? Sinagot po ito, no, nung LGU, no. Meron po naman tayo din, ano, na mga may mga metal detector, no, na mga eskwela, no, na nakabili tayo, no, dito sa mga public schools. And of course, may mga public schools, no, specifically po dyan sa Las Piñas, no, na merong body scanner, no, so papasok ka dyan para ang pumasok sa airport o mall. Diba? Pero mahal yan. No? Hindi lahat ay makaka-afford po niyan. Pero these are the things na kailangan po nating gawin talaga. Opo. Pero Chairman, hindi ho ba ironic na ang DepEd po ang may pinakamalaki pong pondo? Well, every ano naman talagang yan ang pinaglalaanan po ng malaking pondo. To think of it na walang security. Diba? Correct. Siguro, Chairman, kayo hoy, nasa sektor naman po ng edukasyon. Panahon na po para isama po yan, kundi annual, maglaan po ng budget for security. Kasi ilang milyon po ito, Chairman, itong mga estudyante na pumapasok po sa mga pampublikong paaralan tapos wala tayong security. Di ho ba parang kung ikaw ang magulang, mga ano ka rin, di ba? Mga ngamba. Di ba? Kahit yung mga guro rin, marahil, mga ngamba. Biro mo, mga guro, sasaksakin ng estudyante dahil lang binagsak sa subject or sa yung grade, di ba? Tapos wala tayong security dyan. DepEd po tayo may pinakamalaking budget sa government. Well, tama ka dyan, Sir Drew. No? In fact, we have at least 25 million po, no, na enrolled sa ating basic education sa public school system. No? So sobrang laki talaga nito, di ba? Kaya siyempre, no, yung pangangailangan, no, to secure, no, itong napakalaking bilang ng mga bata pa lang po pinag-uusapan natin, no, talagang malaking gastos din, ano. So sabi nga natin, talaga namang sa operation ay part, no, yung operation ng eskwelahan, ano, ay part nito yung gastusan mo, yung seguridad, no. Like in any other offices, no. Lahat ng opisina ng gobyerno and hindi lang ng gobyerno, pati pribado, no, merong security, no, at yung iba 24/7, no. Sa DepEd actually ang nakikita ko po, no, dito sa maraming schools na naiikot po natin, nakikita ko ang security guard na hired panggabi lang no, sinesecure lang yung property, no, hindi yung tao, hindi yung personnel, hindi yung clientele, ano po, no. So mukhang kailangan mag-shift din, ano, yung DepEd. At mukhang nakita naman po yun ng DepEd sa ngayon, ano. Nakipag-ugnayan na sila sa PNP, no. Meron ng mga ang DILG po ay naglabas na ng memorandum, no, para tumulong, no, yung ating mga LGUs doon sa ating mga paaralan. Pero kulang pa rin yan, sabi nga po namin, no. Kasi ang ilan po, no, sa mga cases na naitala, no, to recently, syempre mga medyo may kinalaman din sa mental health, no. May kinalaman sa bullying, no. May kinalaman dito sa psychosocial, no. So isang strategic niya, gaya po ng sinabi ko kanina, kailangan din paunlarin natin, no, yung
yung mental health no at psychosocial services no dito sa Department of Education sa pamamagitan ng pag-hire ng mga professionals, ng guidance and counseling professionals, ng mental health professionals no para iproseso kasi iba na yung generation po ngayon, ang daming influence no. Tama. Pag nasa school na hindi na rin natin alam no kung saan nanggaling no yung kanilang mga influence no kaya kinakailangan po sasaluhin buti talaga. Chairman Basas, may PTA pa ba? Yes sir, pa ba? no, Meron meron pa pa, po. Di- Active siguro- pa po ang ating mga Opo, PTA. siguro dapat mas palakasin yun, ano, yung Parent Teachers Association, yung ugnayan ng mga magulang at saka ng mga guro. Kasi mukhang sa part ng mga magulang nagiging lax din eh. Kasi kung halimbawa, ikaw, concerned ka sa anak mo, naririnig at nababasa at napapakinggan mo yung mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, dapat ikaw mismo i-check mo yung bag ng anak mo bago aalis or bibigyan mo siya ng mga abiso na dapat gawin. Magkaroon ng initiative Diba? ba? Initiative na talagang hindi lang dapat ituon lahat or iasa lahat sa security guard or sa security personnel yung kaligtasan ng mga bata. Chairman. Tama po 'yan no. In fact, part po no nung aming mga sessions no sa PTA. Kasi meron po kami ngayon po no, like for example, this school year po no. Meron po tayong isang malaking PTA meeting. Dalawa po 'yan no. In fact, merong homeroom tapos meron pong school PTA kung saan lahat sila no, yung buong paaralan na po 'yan no. Sa homeroom PTA naman po no sa umpisa kadalasan sa first quarter po yan na ginagawa bago yung siguro at least a month no after the opening of classes no. Ito ay pinapatawag yung mga magulang at dinidiscuss po ng mga teacher po natin no yung child protection policy no, yung anti-bullying law no, may mga gayon po no. At of course no nagkakaroon din naman dito ng interaction no, ano yung mga paalala no ng mga teacher at ng mga magulang sa isa't isa kasi ano po ito partnership po ito hindi naman maaari no na yung mga teacher lamang no Opo. ang mag-asikaso and at the same time of course hindi rin naman mga magulang. Chairman, last na lang. Yung mga public school ba, lahat ba ng public school may mga CCTV yan? Sa aking assumption po baka hindi po lahat meron kasi may mga schools po tayo na walang kuryente no until now no ngayon po mga panahon po na ito. Opo. no? Safe naman. Kahit po ang DepEd po, inaamin po yan. Kasi may mga barrio po tayo no, sa Pilipinas na walang kuryente. Okay. No? So, na walang access po sa kuryente. No? Walang signal, no? ang internet o ang telepono. Kaya mahirap po. No? So, yung CCTV po, napaka-importante rin naman talaga nito. No? At, at least sa mga lungsod, no? Halos lahat po ay meron. Dahil Mga muna yung napupuntahan po natin. kuryente. Mario Joseph, anak ng pitong Kuryente kabayo. at saka silid-aralan. Ang dami mong hinihingi. Tsaka silid-aralan. Diba? Nung haganap ka CCTV, wala namang silid-aralan sa may kakabit. Tsaka Diba? kuryente. Tama po. Yung report lang ninyo, di ba, 165,000 no, yung sinasabi Yung ng backlog. DepEd na Kaya kulang abutin natin pa sa raw ng backlog. 6 na administrasyon yan eh. Ha? Sabi Tama ni po, tama. Senator Bam. Sabi naman. Mario Joseph. Anyway, nasa inyo pong pagkakataon, Chairman Basas. Actually, marami tayong dapat talakayin, kaya lang natatali ang aming oras. So, nasa inyo pong pagkakataon, baka may nakikinig sa DepEd sa mga oras na ito. Ano pong panawagan at mensahe ninyo? Chairman, thank you po. Well, ang lagi po namin binabanggit naman, dapat yung kung ano yung pangangailangan po sa schools po natin, no, sa field, dapat ganun din, tapatan po ito ng budget, di ba? Para hindi tayo nagkakaroon ng backlog. Kasi kaya naman no? At nagka-problema ho tayo dito last year. Diba? Yung GAA 2025 ho natin ay ano po ito, no? Nag-violate ito sa mandate ng saligang batas sa dapat ibigay sa education sector or sa education, no? Yeah, sector, no? Ang pinakamataas na budget. Hindi po nangyari yan. Sa DPWH binigay yung pinakamataas na budget, no? And perhaps dahil dyan yan sa mga flood control projects po natin, ano po. So, yung kung saan natin kailangan, yung social services, dapat doon natin inilalagay yung ating yung pera, no? At hindi dapat ito nasasayang o nawawaldas, no? Sa ngayon, no, doon sa NEP nakita naman po natin at least, no, bumawi yung ating gobyerno, no, pinakamataas na budget ay ibinigay na sa education. Pero hindi ito sa DepEd alone po, pag sinabi kasi nating education, kasama po dyan ang PESDA, CHED at saka yung mga SUCs, no? Last year nga, medyo niloko tayo dito. Isinama yung PNPA, isinama yung PMA at yung iba pa, no? At least ngayon, mukhang gano'n na. Pero hindi pa rin natin nakikita yung buong NEP, no? So, yung National Expenditure Program. So, we'll have to engage din, ano, yung DBM at yung iba pa pong mga ahensya ng gobyerno. At sana po, no, ay matuldukan na yung napakaraming
backlog po nito. Kung hindi man biglaan, syempre, kung 105,000 classrooms yan, kung meron tayong, let's say, 60,000 teachers na kulang pa, hindi naman yan agad-agad ba ibibigay for next fiscal year. No? So, may buwelo, pero at least sana may direction. Alright. At Chairman Basas, kami po umaasa sa mga susunod na pagkakataon mananatiling bukas ang ating linya ng komunikasyon para sa update po sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat, Chairman Basas. Good morning. Ingat po kayo. Salamat po, sir. Good Maraming morning. salamat din po, Sir Drew, Sir John. Thank you po. Alright. Kung mga kabalitan, kabalitaktakan, si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. Sa maniwala po kayo sa hindi, binatilyo pa lamang ako, naririnig ko na yung pangalan na yan. Nako-cover ko rin yan nung nasa field ako. Tsaka, alala ko lang bigla, naghahanap tayo ng marami tungkol sa Tapos wala sektor ng namang edukasyon. classroom. Silid-aralan niya kulang eh. Anong sabi? Anim na Anim na presidente administrasyon. pa. Ang Anim, ang kakailanganin bago mapunan. bago makumpleto. Grabe naman. So, hindi sa henerasyon natin. Kuya. Baka wala na tayo nun. Ha? Hindi sa henerasyon natin nangyayari. Ha? Hindi sa henerasyon natin. Hindi. Sa kabila ng pagiging... Anim na administrasyon yung biruin Ilan mo. yun? Ilan Times taon yun? 36 years? 36 years. OMG! Ang tagal na nun, ha? 36 years! Grabe naman yan. Tapos ilang milyon ang pinag-uusapan. Nangunguna ang Department of Education sa binibigyan ng malaking pondo taon-taon. Nasa Diba? batas kasi yan. Ha? Oo. Kaya nga. So, what's happening to our country? Secretary? Ba't napunta kay Secretary? Tanungin mo na yung Ha? secretary mo. Ito na lang. Ito. Supreme Secretary Junar Contihino. Oras natin sa hudyat. Alam mo po siya, kalahating minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Paulong Marcos tutulak ng Leyte ngayong araw para sa iba't ibang aktibidad sa Ormoc at Tacloban. Tali mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tutulak patong latest sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa iba't ibang aktibidad sa Ormoc at Tacloban City. Bago mag-alas 10 ngayong umaga, inaasahan ng Pangulo sa Barangay Rufina Tan sa Ormoc City upang bisitahin ang solar pump irrigation project doon. Makasama ng Pangulo si NIA Administrator Eduardo Gilian. Mula Barangay Rufina Tan ay sunod naman pupuntahan ng Pangulo ang pamamahagi ng patient transport vehicles o yung PTV sa plaza ng Ormoc, kung saan makakasama naman ng Pangulo si PCSO General Manager Mel Robles. At pagkatapos ng kanyang ikalawang engagement, tutulak ang presidente sa kanyang ikatlong aktibidad sa lungsod ng Tacloban. Partikular ang gagawin itong pagbisita sa Eastern Visayas Medical Center. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pantala, Senator Erwin Tulfo na bahala sa paglipat ng online gaming sites o site links sa ibang mobile apps. Pag-uulat naman mula sa Senado, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Bagamat pinuri ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Senator Erwin Tulfo ang mga e-wallet firms sa pagsunod nila sa 48 oras na ultimatum ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula August 14 upang alisin ang mga link ng online gambling sites sa kanilang mga mobile application. Napagalaman ni Senator Tulfo na mga kumpanya sa likod ng online gambling sites ay doble kayod rin ngayon sa paglipat sa ibang mobile application gaya ng Viber, Telegram, Lazada at iba pang apps. Isa sa mga halimbawa na kanyang binanggit ay ang advisory mula sa Bingo Plus na nagsasabi na kailangan ng mga customer na madali pa rin silang maka-access. Nakasaad sa advisory na starting August 16, Bingo Plus will bring you the fun through our app, website, and Viber will still allowing easy deposits and withdrawals via cash and Maya, and your account stays 100% active and ready to play. Nabanggit din sa advisory na pwede maglaro gamit ang Viber. Isa pang application na ginagamit para maging accessible ang online gambling ay ang Lazada, kung saan nagbibenta ng vouchers ng Bingo Plus. Ang mga vouchers na ito ay maaaring gamitin bilang credit points para makapaglaro sa kanilang app. Tulad ng ibang produkto sa Lazada, maaaring bilhin ang Bingo Plus vouchers gamit ang e-wallet
debit card at credit card. Giit ni Tulfo, malayo pa man laban kontra sa accessibility ng sugal sa publiko. Tiniyak na senador na gagawin nila lahat upang makipagtulungan sa pribadong sektor at iba pang stakeholder para makabuo ng mas malawak at epektibong solusyon sa mga problema ukol sa online gambling. Giit pa ni Senator Tulfo, dapat na magtulungan para masigurong hindi magiging sugalero ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Para sa mga nagtatanong, what happened, Bella? Oh, Bella, what happened? Ito po ang kasagutan. Bureau of Customs, nakausap na ang aktres na si Bella Padilla kaugnay sa reklamo nito online. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayupan ko. Nakausap na ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang actress na si Bella Padilla kaugnay sa reklamo nito online matapos singilin ng 4,600 na buwis ng BOC para sa kanyang order na nagkakahalaga ng 11,000. Ayon sa actress, base sa tax calculator ng ahensya, nasa 1,650 lamang dapat ang kanyang babayaran at sa madalas niyang pamimili online. Alam niya kung mababa o mataas ang dapat niyang bayarang buwis kahit pa walang calculator. Paliwanag naman ng Bureau of Customs na consign sa isang Krista Sullivan ang shipment at ine-assess ng DNT sa halagang 3,727. Pinatungan naman ito ng DHL kaya umabot ng 4,613.65. Dagdag pa ng ahensya, gabay lamang ang kanilang online tax calculator at hindi eksaktong batayan ng aktual na buwis dahil maaari pang magbago ang sigil depende sa freight insurance at iba pang applicable excise taxes na kasama sa proseso. Nangako ang BOC na aayusin ang nasabing isyu at gagawin nila ito ng pribado at direkta sa nagrereklamo kasabay ang pagtiyak na nirerespeto nila ang naging saloobin ng actress sa naging post nito sa social media. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, nalilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Magpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita. Formal lang ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang 5 milyong pisong halaga ng multi-role solar-powered power station sa Alquican Agriculture Cooperative sa Sarangani Province. Idinisenyo ito upang magbigay ng pangmatagalan at tuloy-tuloy na supply ng kuryente na magagamit ng ALAGCO sa kanilang operasyon sa panahon ng power interruptions at mga sakuna. Ayon kay Agrarian Reform Program Officer John Gamad, kabilang ang ALAGCO sa mga unang kooperatiba sa buong bansa at kauna-unahan sa Region 12 na nakatanggap ng ganitong pasilidad. Isaan niyang mahalagang hakbang ang power station sa pagsusulong ng pangmatagalan at climate-resilient agriculture sa rehiyon. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headline, naging ganap ng bagyo ang sama ng panahong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at pinangalanan nitong bagyong Hua Ning. Sa pinakahuling ulat ng pag-asa, ang bagyong Hua Ning ay namataan sa 535 kilometro silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis sa 10 kilometro kada oras. May lakas ng hangin ng bagyo na umaabot sa 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 50 o 55 kilometro kada oras.
Wala pa namang itinataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa, ngunit inaasahang hihilahin ng bagyo at ng isa pang bagyo sa labas ng PAR ang hanging habagat na magdudulot ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Manatili pong nakatutok sa DWIC 882, Aliw Channel 23 at sa lahat po ng DWIC digital platforms para sa pinakahuling pag-uulat sa lagay ng panahon kaugnay ng bagyong Hua-Ning. Pasada Balita. Inilunsad na ng Office of the Civil Defense ang Nationwide Youth Disaster Preparedness Brigade na layuning turuan ng mga kabataan kung paano maging certified volunteers sa prevention, preparedness at emergency response. Nilagdaan ni OCD Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang Memorandum of Understanding kasama ang Sectoral Anti-Poverty Leadership and Management Consultancy Services upang itatag ang sagip buhay ng mamamayan Youth Brigade. Sa ilalim ng programa, pangungunahan ng OCD ang pagsasanay kasama ang Department of Interior and Local Government, Sangguniang Kabataan at Local Disaster Risk Reduction Offices. Kabilang sa mga kasanayang ituturo ng SBM Youth Brigade ang hazard assessment, first aid at community leadership. Sisimula ng unang bugso ng inisyatibo sa pilot program nito sa Metro Manila. Pasada Balita. Ngayong araw na sisimula ng Kamara ang pagdinig kaugnay ng panukalang 6.793 trillion pesos national budget para sa susunod na taon na isinumitin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. Sa unang formal na pagpupulong, tatanggap ang House Committee on Appropriations ng briefing mula sa mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee hinggil sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa at mga macroeconomic assumptions na ginamit ng administrasyon sa pagbubuo ng panukalang budget para sa 2026 na kilala bilang National Expenditure Program. Inaasahang sasalubungin mismo ni House Speaker Martin Romualdez sa mga miyembro ng DBCC sa pagdinig sa ng Kamara na pangungunahan naman ni Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing. Sa bisperas ng pagdinig, muling iginiit ni Speaker Romualdez ang kanyang pangako na magiging transparent at inclusive ang mga deliberasyon sa budget at susunod dito sa mga reformang ipinatutupad ng Kamara sa proseso ng pagpasa at implementasyon ng pambansang budget. Ayon pa sa leader ng Kamara, dapat may katumbas sa serbisyong nararamdaman ng taong bayan ang bawat pisong ginastos o gagastusin ng pamahalaan. Pasada Balita. Masa naman si Senador Vicente Tito Soto III na ang concurrent resolution na inaproba ng Senado ay magiging daan upang mawala ang mga isyu ng katiwalian sa pambansang budget, panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Ayon kay Senador Soto, ang naturang resolusyon ay malaking hakbang upang pigilan ang korupsyon pagdating sa national budget. Layunin ng concurrent resolution na tiyaking may accountability at transparency pagdating sa pagproseso at pag-aproba sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Well, hopefully, that is a very giant step para mapigilan. Ngayon, sisiguruhin lang natin na nakaka-attend kami at sinusunod yung resolusyon na yan dahil yan ay magiging kaperasong lang yan kapag hindi sinunod. Nakikita ng mga kababayan natin, merong live streaming, lahat ng gustong makialam doon sa panunood ay makikita nila. Iginit din ng mababatas na dapat ay may kaparehong concurrent resolution din sa Kamara dahil ito ay joint resolution. Siguro dahil joint nga yun joint resolution yun Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nag-file niyan, pero it being a joint resolution, that means kailangan yun para both houses approve. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Isang mahalagang hakbang tungo sa dangal, katarungan at serbisyo para sa isa sa mga vulnerable sector ng lipunan, ang pilot rollout ng pamahalaan sa Unified Identification System para sa mga persons with disabilities o mga PWD. Ganito inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang inikda niyang House Bill No. 16 na naglalayong palawakin ang diskwento o discount sa mga PWD at senior citizen.
Ayon sa leader ng Kamara, patunay ito sa taus-pusong hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan at isulong ang kapakanan ng mga sektor na higit na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng House Speaker na sa inisyatibong ito ng DSWD at ng National Council on Disability Affairs, matitigil na ang pagnanakaw at pagsasamantala ng ilan sa mga karapatan at benepisyo na nakalaan para sa ating mga kababayang may kapansanan. Nauna nang sinabi ng DSWD na sinimula na ang pilot implementation sa 35 lugar sa buong bansa kabilang ang bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan kung saan tinatayang mahigit 200,000 PWDs ang paunang makikinabang. Pasada Balita. Engineer Juan Contino, Orso Diata. 46 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Sabayan niyo po ang magandang mensahe mula sa aming mismong chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. Maya-maya po lamang. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation, reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. At sa oras na alas 7 na ng umaga, narito na po ang A Prayer to Start the Right Week. Lord, remind me always that I have nothing except what you give me and that I can do nothing except what you allow me to do. Be with me, O Lord. Amen. Thank good. Thank God. Thank God. Have a great week ahead and God bless you. Yan po ang simpleng panalangin pero malalim at makahulugan mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Monday, August 18, 2025. Pasada Balita. Ilang alkalde na nawagan sa DPWH na isiwalat na ang mga maanumalyang flood control project. Pasada Balita. 2 linggo bago ang pagpapatupad ng rice importation ban, presyo ng palay tumaas. Pasada Balita. DepEd at PNP nagsanib puwersa na kontra karahasan sa mga paaralan. Pasada Balita. No pressure area sa loob ng bansa, isa ng ganap na bagyo. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, approved building permits sa Pilipinas bagyang tumaas ayon sa PSA. Pasada Balita. Lina naman sa ibayong dagat, death toll sa pagbaha sa Pakistan patuloy sa paglobo. Pasada Balita.
Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas coach Tim Cone kumpiyansa sa performance ni Kevin KQ Kiambao. Pasada Balita. Mga balitang pangkalusugan, sintomas ng fatty liver at kung paano ito maiiwasan ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, John Alden Richards may bagong cycling record. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagpapatuloy na ating balitaan, tutol o kontra si Senate Committee on Economic Affairs Chairman Juan Miguel Zubiri sa hirit ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na magpatupad lamang ng strict regulation sa online gambling dahil sa kumikita at nakatutulong nila ito sa nation building. Ayon sa senador, kung kita lamang ang gusto ng pamahalaan, maaari namang ayusin na lang ang tax collection at iba pang pagkukunan ng kita kaysa malulong ang mga Pilipino sa sugal. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ng senador na bantayan ng PAGCOR ang nagiging social cost ng online gambling. Pinarinig natin doon sa hearing yung mga taong nabiktima dahil nga lulong sa sugal ay nagpakamatay. Yung mga taong lulong sa sugal dahil nag-hold up. Biro mo mga pulis na yun, nag-hold up para makabayad lang sa kanilang mga utang. Kung mag-google lang po ang online gambling at tignan niyo po yung mga news, lalagyan niyo news, halos puno yung balita sa mga suicide, sa mga patayan, dahil sa alitan sa premyo, dahil sa nakikidnap po para makabayad lang ng pusta sa online gambling. Para rin ng senador ang kaso ng online sugal na mas malala pa niya sa kaso ng Pogo kaya tumaasa ito sa total ban at hindi lamang strict regulation. Mas matindi pa to sa Pogo eh. Sa Pogo nga, sabi ko nga dun sa aking explanation, sa aking speech, opening remarks na parang mas marami yata namatay na Pilipino dito sa Pigo sa online gaming dahil sa suicide, dahil sa pamamaril, dahil sa pagnanakaw, dahil sa kriminalidad. Kaysa Pogo, kasi yung Pogo, yung mga Chinese din ang hinahabol nila. Ito, Pilipino po sa Pilipino ang patayan, ang kriminalidad, pati yung suicide na kawawa ka talaga mga kabataan. Yan naman po ang tinig ni Senate Committee on Economic Affairs Chairman Juan Miguel Zubiri sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Madala muling nanawagan sa pamahalaan ng veteranong arkitekto at urban planner na si Felino June Palafox Jr. para sa agarang solusyon sa kinakaharap ng problema at walang kamatayang problema sa baha. Ayon kay Architect Palafox, matagal lang may mga solusyon para sa problema sa pagbaha, partikular sa Metro Manila, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinapatupad ang ilan sa mga ito. Binigyang din ni Palafox na comprehensive urban regional planning ang kailangan gawin at hindi lang flood control para mapuksa ang kasalukuyan at nakaamba pang mga problema. Dapat hindi lang tayo diretso sa flood control and drainage. Kasama dapat yan sa urban regional planning, metropolitan planning, then demographics, land use planning, housing, transportation planning, and then sewerage, garbage collection, telecommunications, etc. And hindi pa nagagawa. Correct. Opo. Sinubukan namin tumulong sa gobyerno. Hindi kami nananalo na competitive bidding sa MMDA at sa public works. Gusto sana tumulong. Kaya tumutulong na lang ako to the media. Sana makinig na lang sila kung hindi kami nananalo sa mga Bids and Awards Committee. Tinukoy din ng arkitekto na korupsyon at kakulangan sa political will ng mga nagpapatakbo sa bansa ang ugat ng suliranin. Kailangan ho natin visionary leadership with a strong political will, good appreciation of urban regional planning, good design like architecture, engineering, and the sciences, and excellent management. We should start now. Opo. Wala tayong analysis paralysis. Apo tinig ng veteran architect at urban planner na si Felino June Palafox Jr. sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Arestado naman ang isang empleyado ng Quezon City Hall sa kasong extortion at korupsyon. Batay sa ulat, nanghihingi ng pera ang naturang empleyado mula sa may-ari ng isang negosyo kapalit
ng pagproseso ng dokumento at mga permit. Kasalukuyan nagsasagawa na alila ng internal investigation ang QC-LGU upang malaman kung may iba pang sangkot sa naturang kaso. Tuloy din kinukondina ng QC government ang anumang uri ng korupsyon, bribery o extortion na may kaugnayan naman ito o wala sa city government. Pasada Balita. Iba pa ring balita, lumiham na si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kay Senate President Francis Jesus Cordero kaugnay sa pagpapatupad ng mandatory random drug testing sa Senado. Kasunod ito ng mga ulat na mayroong kawani ng isang senador na nahuling nagtsotsongke o gumagamit umano ng marijuana sa isang silid sa Senado. Nakasad din sa ipinadalang liham na nagsagawa na ng mandatory drug testing ang mataas na kapulungan ng Kongreso noong 2018 pa, alinsunod sa Dangerous Drugs Act of 2002 at Civil Service Commission Resolution number 1700653. Ipinunto rin ni Senador Soto na ang pagsasailalim ng mga kawani at opisyal sa drug test ang magpapatunay at magpapanatili ng moral, integridad at ng Senado sa pagtugon sa mga issue. Pasada Balita. Nagbabala naman sa publiko ang Commission on Elections kaugnay sa kumakalat na social media post na sinasabing may bayad ang pagpaparehistro para maging botante. Batay sa inilabas na advisory, tinawag ng COMELEC na fake at itinanggi na naniningil sila ng 3,000 piso para sa voters registration. Binigyang din ng COMELEC na ang pagpaparehistro bilang botante isang karapatang ginagarantiya ng konstitusyon para sa mga kwalipikadong Pilipino at walang anumang uri ng bayad ang kinakailangan para rito. Pasada Balita. Pinarerepaso naman ng Commission on Elections ang Omnibus Election Code na taong 1985 pa binalangkas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dahil sa modernong panahon, napakahirap ng magpatupad ng batas. Marami na anyang nagbago pero lumang batas pa rin ang umiiral. Binigyang diin ni Chairman Garcia na hindi dapat pag-amyenda ang gawin, kundi revision kung saan kabilang sa mga dapat baguhin ang proseso ng pagpaparehistro, paghahain ng Certificate of Candidacy, diskwalifikasyon at pagkansela sa kandidatura. Noon pang 2023 nang matapos ng pollbari ang mahigit 700 pahina ng proposed amendments sa OEC o Batas Pambansa bilang 881. Pasada Balita. Nakabase pa rin sa desisyon ng Kamara kung magiging prioridad ang isinusulong na Constitutional Convention ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa panayam ng DWIC, iginit ni House Representative Spokesperson Princess Abante na marami ang pwedeng mapag-usapan sa pagrerepaso ng saligang batas. Subalit, kinakailangan muna anyang tignan kung napapanahon na pag-usapan ng CONCON lalo't marami pang usapin ang tinututukan ng Kamara tulad ng national budget at ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yung budget, kailangan ma-aprubahan yan timely para masiguro na meron tayong budget na magagamit pagpasok ng 2026. Andiyan pa rin po yung usapin ng impeachment kung matutuloy po to o hindi. Sabi ni Congressman Puno during his briefing, he believes that there's still time. May oras because 3 years before the next elections. Pero iisa po kasi si Congressman Puno eh. It must be a collegiate body that will decide on how and when and if it is timely now to do it. Ugnay nito, nilinaw din ng tagapagsalita ng Kamara na hindi ang mga miyembro ng mababang kapulungan o ng Kongreso ang magbabalangkas sa isinusulong na resolusyon. Kailangan din mapaintindi sa publiko ano ba yung pinagkaiba ng iba't ibang modes ng pagbabago ng ating saligang batas. Si Constitutional Convention na hindi po yung mga members ng
House of Representatives lang or yung mga incumbent ng mga opisyales ang magbabalangkas nito eh. Pipili pa rin ng tao kung sino ang maging representante nila sa pag-uusap ng pagbabago ng saligang batas. Sinimulan po yan, sabi ni Congressman Puno, meron siyang mga nakakausap na open para ituloy ito. Kaya naman po ang tinig ni Atty. Princess Sabanten, tagapagsalita po ng Kamara sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Magtatalaga ang Commission on Elections sa mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard bilang Reserve Electoral Board members sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino, nasa 1,000 security force ang sasanayin para mga siwa sa halalan sa mga presinto sa Oktubre at 13. Ito upang magbigay daan sa pulisya at militar na tutukan ang seguridad sa pagsasagawa ng eleksyon. Kaugnay nito, tutulong din ang Department of Science and Technology sa pagsasanay ng mga tauhan ng PCG upang matiyak na may sapat na kaalaman ng mga ito para magsilbing miyembro ng election board. Pasada Balita. Hinihikayat naman ng DILG ang lahat ng mga kawani at lokal na pamahalaan sa bansa na gamitin ang wikang Pilipino sa mga transaksyon at komunikasyon ngayong Agosto bilang pakikisa sa pagdirimang ng buwan ng wikang pambansa. Sa inilabas sa kautusan, inatasan ang kagawaran ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga komunikasyon at pagsasagawa ng mga gawain sa buong buwan ng Agosto. Bukod dito, pinayuhan din ang mga punong lalawigan, lungsod, bayan at barangay na magsagawa ng mga aktibidad upang mahikayat ang publiko na higit pang pahalagahan ang wikang pambansa. Kaugnay nito, nanawagan ng DILG sa bawat Pilipino na aktibong makilahok sa mga programa ngayong buwan ng wikang pambansa bilang pagkilala sa kahalagahan ng wika sa pagkakaisa, kasaysayan at kultura ng bansa. Pasada Balita. Iba pa rin balita, naglabas na ng opisyal na pahayag si Nueva Ecija Governor Aurelio Oyi Umali hinggil sa desisyon ng Office of the Ombudsman na suspendihin siya ng isang taon without pay kaugnay sa kinakaharap na kasong administratibo. Ayon kay Governor Umali, nirerespeto niya ang legal na proseso pero kanyang nilinaw na hindi kinasasangkutan o nilinaw niya na hindi kinasasangkutan ng anumang kriminal charges o issue ng korupsyon, theft o maling aktibidad ang kanyang kaso. Iginiit ng gobernador na politically motivated ang reklamong inihain laban sa kanya, gayong kilala ang nagsampa ng kaso bilang isang perennial complainant, for short, reklamador, at kasalukuyang naninilbihan bilang security aid ng isa sa kanyang political rivals na may intensyong tumakbo sa pagkagobernador sa susunod na halalan. Sa kasalukuyan, nagsumite na ang gobernador ng motion for reconsideration at nangako ipagpapatuloy ang pagtalima sa legal process dahil naniniwalaan niya siya sa katotohanan at hustisya. Tiniyak din ni Umali sa kanyang mga constituent na hindi niya aatrasan ang kinakaharap na kaso at patuloy pa rin itong maninilbihan at itataguyod ang mga programa para sa mga Novo Ecijano. Pasada Balita. Bumisita ang delegasyon ng Korte Suprema at iba pang opisyal nito sa Australia para pag-aralan kung paano pangasiwaan ng naturang bansa ang criminal justice at national security nito. Kasama rin ng mga nasabing opisyal ang judiciary marshals, mga judge mula sa Anti-Terrorism Court at iba pang abogado ng kataas-taasang hukuman. Akatipo naman ng senior members ng delegasyon ng Pilipinas, si Australian Chief Justice Stephen Gagler at iba pang justices ng High Court of Australia. Layo ng nasabing pagbisita na pagtibayin ang ugnayan ng bansa sa Australia. Pasada Balita. Sa latest pa rin mula sa Mirror, Filipino Mirror, naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na ang Commission on Audit at ang Office of the Ombudsman
ang dapat manguna sa investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Sa kabila ito ng panawagan na magtatag ng hiwalay o magbumuo ng independent body na mag-iimbestiga sa naturang anomalya. Kinatigan ni Drilon ang pangamba ng publiko hinggil sa kakayahan ng mga mambabatas na imbestiga ng 590 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng pamahalaan. Gayong may ilang miyembro ng Kongreso ang idinadawit sa naturang kontrobersya. Idinagdag pa ng dating senador, hindi masisisi ng mga senador at kongresista ang pananaw ng publiko pagdating sa kanilang kredibilidad. Lalo't sila rin ang may dahilan ng mga sila rin ang punot dulo ng mga project insertion sa national budget. Samantala, akusa ng sinimula ng Commission on Audit, yun na nga, ang pagsasalansan nito sa mga maanomalyang flood control projects alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Pasada Balita. Makinig po kayo maigi ha, lalo na sa mga nagmamay-ari ng mga pribadong korporasyon o kumpanya. Inihain ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang panukalang batas na nagtatakda sa mga employer ng pribadong sektor na bigyan ang mga manggagawa ng 14-month pay. Layo ng panukala. Ba't biglang lumaki ang mata mo, kuya nga? Kitang-kita ko yun, ha? Kitang-kita ko yung pagbabago ng mata mo, ha? Layo na ng panukala na maibsan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino mula sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon kay Senator Soto, malaki na ang naging pagbabago sa pangangailangan ng tao at panahon na para makatanggap ng 14-month pay ang mga manggagawa sa private sector. Sakop sa isinusulong na panukala ang lahat ng mga non-government rank-and-file employees, mga manggagawa sa ilalim ng kasambahay law at mga nakatatanggap ng 13-month pay basta't nagtrabaho sila ng hindi bababa sa isang buwan sa isang taon. Paano naman ang mga talent na kagaya ko? Pasada Balita. Ito may kapapasok pa lamang po na balita. Suspendido po ang klase sa pribado at pampublikong paaralan sa ilang lugar sa Cavite po ito ngayon pong araw dahil sa malakas na pag-ulang dala ng bagyong Waning. Waning! Ba talaga to? Pilipino ba to? Chinese? Waning. Kapag lumabas to, Waning. Yan, ha? Cavite po ito, ha? Walang pasok, IMUS, all levels, public and private, maging sa Kawit, Cavite, all levels, public and private. Ulitin po natin, ha? IMUS at Kawit, Cavite, all levels, public and private. Balik na po kayo sa pagtulog. Pasada Balita. Bagyong Winner, Contihino. Oras muna sa hudyat. 22 minuto na po makalipas ang ikapito ng morning. Alam niyo ba na ang medical assistance ng PCSO patuloy na lumalawak? Abay kundi pa. Alamin natin ang buong detalye mula sa special report ni Binibining Maine Barreto. Hindi maiiwasan sa buhay na magkaroon ng sakit. Minsan pa nga ay umaabot sa puntong 100,000 hanggang milyon ang kinakailangan para lang gumaling. Bilang mandato ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na umasiste o tumulong sa mga Pilipinong nangangailangan, lalo na sa panahon ng karamdaman, patuloy na pinalawig ng ahensya ang kanilang medical assistance program. Pakinggan natin si Ethel Lovino, Social Welfare Officer ng PCSO, para sa mga sakit na saklaw ng tulong ng ahensya. Ang program coverage po ng Medical Assistance Program ay para po sa confinement assistance, para po doon sa mga chemotherapy, chemodrugs po for treatment ng cancer, for treatment po ng end-stage renal disease para sa mga erythropoietin injection, para po sa mga specialty medicines tulad po ng mga anti-rejection medicines, rheumatoid arthritis, hematologic and blood discretious diseases, mga systemic lupus erythematosus, autoimmune diseases,
psoriasis medicines, orphan medicines at saka neuropsychiatric medicines po yung mga tinutulungan po namin for specialty medicines. Andito rin po yung mga request for laboratory and diagnostic procedures, yun pong orthopedic or bone implant, yung medical devices such as pacemaker, septal occluder, PCI devices at saka yung mga valves. Doon po sa rehabilitation therapy po, yung para sa physical, speech, occupational therapy, and then yung behavioral therapy din po. Cover din po namin yung pinaka-recent po, yun pong treatment po for the catastrophic illnesses po. Ito po yung mga kidney transplant, liver transplant, lung transplant, pancreatic, heart, and yung bone marrow transplant and the coronary artery bypass graft po. Yun po sa ngayon ang coverage ng assistance po ng PCSO. At para naman sa requirements, bisitahin lamang ang kanilang website na pcso.gov.ph. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! At alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Nang tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na ganap ng alas 7:29 na ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, ipinag-utos na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya ng driver ng van na sumalpok sa metal fence sa Central Zone Link Expressway o CLEX. Mula sa nasabing aksidente, 5 ang namatay habang 8 iba pa ang sugatan. Nabatid na nagpositibo sa illegal na droga ang tsuper matapos isailalim sa drug test ng Philippine National Police o ng Tarlac Provincial Police Office. Samantala, kinansela na rin ng Department of Transportation sa loob ng 70 araw ang lisensya ng driver ng oil tanker na umararo naman sa 4 na sasakyan sa Mabini Bridge sa Pandacan, Maynila. Nitong Biyernes po yan. Gayun din ang lisensya ng driver na naakto ang nagpapalit ng plaka ng sasakyan sa NLEX. Ito kayo inabot. Kaugnay nito, inisyon na ng DOTR ng show cause order ang lahat na may-ari ng sasakyan na sangkot sa mga nasabing aksidente. Sinabi ni Secretary Dizon na ang kanilang isinagawang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na panagutin ang mga irresponsableng driver at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng motorista at mga pasahero. Pasada Balita! Muli namang iginiit ng Department of Education ang panawagan para sa Teacher Education Reform sa pamamagitan ng Teacher Education Council. Ayon sa DepEd, mahalaga ang pagpapabuti sa kalidad ng mga guro sa pagpapaunlad ng edukasyon sa bansa. Tinabi ng Education Department na kung gustong makakita ng pagbabago sa bawat silid-aralan, kailangan tiyakin na handa ang bawat guro, may sapat na kaalaman at may tuloy-tuloy na suporta. Sunod ang nasabing pahayag sa taunang TEC report kung saan tinutukoy ang mga problema katulad ng teacher preparation, licensing at professional development bilang salik na nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Pasada Balita! Sa iba pa rin balita, umapela sa International Criminal Court Appeals Chamber ang abogado ng mga biktima sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang deadline para makasagot
o makatugon sa hirit ng depensa na i-disqualify si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Ayon kay Attorney Paulina Masida, Principal Counsel ng mga biktima, hindi siya nabigyan ng kopya ng dokumento kaugnay sa hiling na i-disqualify si Khan nang ihain o inihain ito. Itinagdag pa ni Masida na ibinigay lamang ang kopya sa kanya pong ipinaliwanag na ibinigay lamang sa kanya ang kopya ng nasabing dokumento 5 araw matapos isumite ng depensa ang kanilang hirit. Alinsunod sa regulations ng korte, 10 araw ang palugit na ibinibigay sa isang kampo para tumugon sa hirit o mosyon ng kabilang partido. Pinadidiskwalipika rin ng depensa si Khan dahil naging kinatawan ito ng mga biktima ng war on drugs bago ito maging ICC Chief Prosecution o Prosecutor noong 2021. Pasada Balita. Super Chief Prosecutor Wenner Contihino, oras muna sa udyat. 32 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na regular nang imo-monitor ng kanilang field offices sa mga private care facilities sa buong bansa. Layunin ng inisyatibo na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga naninirahan sa mga naturang pasilidad. Kasunod ng isasagawang investigasyon sa mga insidente ng child abuse laban sa care facility sa Pampanga, inobliga ng DSWD ang mga field office batay sa regulatory at standard setting function ng kagawaran. Kabilang sa mga panuntunan na susuriin ng mga tauhan ng DSWD sa kanilang monitoring visits sa mga care facilities ay ang pisikal at kaligtasan ng lugar, financial management, staffing at case management ng mga ito. Pasada Balita. Nagtatag na ng task force ang National Electrification Administration para magpatupad ng kinakailangang reforma sa Zamboanga City Electrical Cooperative Incorporated na naharap sa talamak na nakawan ng kuryente sa lugar. Itinalagang chairperson ng Task Force Metro Zamboanga si Engineer Jerry Morastil, ang General Manager ng Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated. Patay sa datos ng Zamselco, kabuang 133,000 consumers lamang ang nagbabayad pero may naitatalang 170,000 active connections. Ang electric cooperative, katumbas ito ng mahigit 20% ng consumer na hindi nagbabayad ng kuryente. Tawagan naman si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda sa mga opisyal ng barangay na makipagtulungan sa task force para maresolba ang naturang problema at maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng Zamselco. Pasada Balita. Padala na aresto ng Bureau of Immigration ang isang Indian national na matagal nang pinaghahanap ng Interpol dahil sa kaso ng pamimiki ng mga dokumento sa Qatar. Kinilala ang 48 anyos na suspect na si Narayan Murlidhar Natani na nadakip ng pinagsanib puwersa ng BI Fugitive Search Unit at Philippine National Police sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa BI, may nakabinbing warrant of arrest simula pa noong 2014 sa Doha ang suspect matapos mapatunayang peke ang mga ginagawang purchase order bills nito upang makakuha lamang ng mga produkto nang hindi nagbabayad. Batay sa ulat, dumating ang suspect sa Pilipinas bilang turista noong 2016 pero hindi na nito in-extend ang kanyang visa. Iniuugnay din ang dayuhan sa ilang syndicated scam sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng BI Detention Facility sa Taguig si Natani habang isinasagawa ang kanyang deportation proceedings. Pasada Balita. Umabot na sa 52 katao ang namatay sa sakit na leptospirosis sa Quezon City. Ayon sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 17 ang nadagdag na namatay mula sa 35 noong Agosto 11, habang umabot na sa 506 ang naitalang kaso ng nasabing sakit mula Enero hanggang Agosto. Lumalabas din sa tala na ang District 2 ang may pinakamaraming kaso na umaabot sa 172 at 20 namatay.
Bilang sa mga barangay na may pinakamaraming kaso ng leptospirosis ang Barangay Commonwealth, Holy Spirit at Batasan Hills. Pasada Balita. Samantala, inilipat na ng Bureau of Corrections ang 300 bilanggo o persons deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison patungo sa Iwahig Prison and Penal Farms sa Palawan. Ayon sa Bucor, ang naturang paglilipat ay bahagi ng kanilang pagsisikap na paluwagin ang NBP at makatulong na madagdagan ang kinakailangang manpower sa kanilang agricultural project. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga presong inilipat mula Bilibid patungo sa iba't ibang mga piitan o mga penal farms. Pasada Balita. Mahigit 170 kaso naman ng Human Immunodeficiency Virus o HIV infections ang naitala sa mga migrant workers mula Abril hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa Department of Health, sa bilang na ito, 148 ang lalaki habang 23 naman ang kababaihan. Nabatid na nauna ng inihayag ng DOH na umabot sa halos 5,000 ang bagong kaso ng HIV sa loob lamang ng second quarter ng taon. Ang mga rehiyon naman ng Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Soc-Sargen, Western Visayas at Davao ang nagtala ng pinakamalaking bilang ng impeksyon, nakatumbas ng 74% ng kabuuang bilang ng nasabing karamdaman. Pasada Balita. Sa iba pang balita, pumalo na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang law enforcement agencies simula nitong nakarang Agosto 8 hanggang 15. Sa isang linggong operasyon ng ahensya na aresto ang 130 drug personalities, kabilang ang 85 na mga pushers, 17 ang drug den operators habang 26 ang drug den clients. Nakumpiska ang mga droga, partikular ang shabu sa Mariveles, Bataan, San Pablo, Laguna, Carmen, Davao del Norte, Antipolo City, Rizal, Mandaue, Cebu at sa Tagbilaran City sa Bohol. Bukod dito, nakatuntun din ng marijuana ang PIDEA sa Cordillera at Kibungan, Benguet na agad namang winasak. Dahil dito, ikinalugod ni PIDEA Director General Isagan Neres ang matagumpay na operasyon na patunay ng paninindigan ng pamahalaan na labanan ang iligal na droga. Pasada Balita. At sa pagkakataon po ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong kalihim ng Department of Agriculture na si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Secretary Laurel, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Secretary. Good morning sa inyo lahat. Alright. Una sa lahat, maraming salamat Secretary Laurel sa pagkakataon na on a early Monday morning na makausap po kayo regarding sa inyong departamento. Direct to the point na katanungan na po, Secretary Laurel, musta na po ang 20 pesos bigas para sa mamamayan project ng inyong tanggapan, Sec? Lalo po sa mga magsasaka po, Secretary. Sa ngayon ay tuloy-tuloy naman bukas tayo sa Region 2, Region 3 para sa farmers and farm workers at medyo maganda yung reception at unang araw nga naka 29 tons kami at halos araw-araw ganun yung rami at tapos by this week mukhang magdadagdag na tayo ng mga NFA sites at i-announce baka by today or tomorrow kung saan pa at linggo-linggo na ho yan magbubukas hanggang all regions magkaroon na ng 20 bigas for farmers and lalo na yung ating mga farm workers na hindi naman sila may-ari ng mga lupa nila. Sec, hanggang kailan po natin inaasahang may papatupad itong ganito kababang halaga ng bigas sa ating mga kababayan, lalo na po yung nasa sektor ng agrikultura at yung binabanggit na mukhang nasa ordinaryong sitwasyon sa bansa po? Hanggang 2028 na to, as long as the Marcos administration is nakaupo ay nandyan ho yan. At although may limit ho sa ngayon na 10 kilos per month yung
bibigay natin per farmer or farm worker, no? Parang per household do yan. Alright. When it comes to presyo, na ibaba na po natin base sa pangako ng Pangulo. Pero ang karaniwang katanungan po, Secretary, with your indulgence, kalidad po ng bigas na halagang 20 pesos. Kamusta po? Okay naman. Nakikita din naman yun. At wala naman kayo naririnig na nagreklamo sa kalidad ng bigas. At ginagaranti natin na maganda yung ilalabas natin. Of course, siyempre, paminsan-minsan baka may mahalong isa o ilang kilo o isang sako. Pero in general, nakatuto ko kami dyan. Pero of course, no one can promise 100%. No? But tingin ko, wala man hadong issue. Kasi yung mga pangit naman na meron ng pangit pero tinatabi namin for auction yung mga yun. Opo, Secretary, doon naman po sa mga mangingisda, doon yung mga sa fisheries sector, sila po ay bebentahan din ho ba ng 20 pesos na kada kilo ng bigas? Yes, basically ang target namin is August 29 or August 30, no? Nakalimutan ko na exact date at gagawin natin ipagbebenta nationwide sa mga government fishery ports, no, yung pag-aari ng Philippine Fisheries Development Authority muna, yung pag-aari ng DA ng mga fish ports. So sa August 30 mag-uumpisa na yan for fishermen and yung mga fish port workers. Right. Sek, mabigat ang nakaatang sa balikat ninyo dahil isa sa mga ipinangako at gusto talagang matupad ng mismong Pangulo natin ay yung food security. So bukod po sa bigas, ano pa pong mahakbang ang ginagawa ninyo para ikangay mabawasan kundi man tuluyang mawala ang nagugutom na mga kababayan natin, Sek? Well, talagang nakatutok tayo. No? Importante rin dito yung production. Ano? Ang pinaka-main concern lang naman natin ngayon is yung presyo ng palay. At tinututukan ho natin yan. At sa maraming area, nag-improve na naman from dating 8, meron ng 14, meron ng 15. Sa Iloilo may problema pa dahil mababa pa rin. Pero lumalabas yung quality ng bigas kasi nila na tinanim, medyo hindi yung maganda eating quality. Pero tinitingnan namin na may mga tao tayo ngayon nakatutok para nga subukan masolbahan yon. Of course, tungkol naman sa baboy, may ASF issues ulit ngayon na lumalabas dahil naglampas lang ang ulan tsaka bagyo. Lumalabas yan pag tuwing may binahalaan na binabaha eh. Pero yung vaccine naman ay mukhang within this year may maaprubahan na. Yun ang solusyon dyan. Then naka-ready na tayo sa repopulation also. Ang target ko nga ay makapag-dagdag ng 1 million na baboy na kada taon para mapunuan yung nawalang 5 million nung kasagsagan na ASF ng mga namatay na baboy. Sa manok naman, okay naman in general ang manok. Nakita naman natin stable ang presyo, asukal. Sa vegetables naman, sa onions, okay rin naman tayo, garlic. At ngayon binabantay lang namin. I mean, it's safe to say na food secure naman tayo. Sa bigas nga, marami tayong stock eh. Opo. Secretary, by next week po, tama, September 1st na, ay sisimula na po itong ban sa rice importation. Meron pong ilang pong mga samahan po ng mga magsaka, mga farmers group na may kaunti po silang agam-agam dito po sa ipapatupad po na rice import. Sila po ba ay na-consult na po ba, napulong na po ba ang mga farmers group dito? Well, technically yes, no. Umiikot kasi tuloy-tuloy naman ikot ng NFA, ng DA sa lahat. At ako mismo, nakakausap ko yung mga millers, traders, pati importers. So, tuloy-tuloy naman. Of course, sarami ho ng ating mga farmers, higit farmers, farm workers, may halos 4 na milyon yan sa rice alone. Ano? Talagang hindi naman makakausap lahat, but in general, yung naintindihan namin yung problema at talagang nakatutok tayo, pati lalo na ho si Presidente. Right. Meron pong mga literal umiiyak, Secretary Laurel, with your indulgence, sa mga magsasaka dahil po mistulang binabarat yung kanilang mga bigas. Ano po ang pangunahing hakbang po ng inyong tanggapan para maiwasan ito at ikangay wag magutom yung mga taong nagpapakain sa sambayan ng Pilipino? Pero sa ngayon nga, ang pinaka long-term solution dito, no, is yung pag-amyenda sa RTL natin na
importante kasi basically oversupply talaga ng imported rice na maganda na mura ang punot dulo nitong problemang to. So unless maamyendahan natin tong batas na to para maiayos to, unfortunately, yun nga, parang guerrilla style lang ang mangyayari ngayon. Kung saan narinig o may nag-report na mababa, ay pupuntahan. But of course, ang kakayanan lang ng ating gobyerno para bumili ng bigas o palay ng ating mga magsasaka is hanggang 5% lang sa present budget natin at sa present system na yung NFA walang regulatory powers, no? So yun ang kailangan talaga maamyendahan ho yung RTL law na yan. Doable ho kaya yan this 20th Congress, Secretary? Yes, I'm quite positive, no? Ang outlook ko din is positive. Of course, siyempre, it's going to be an uphill battle, no? Kaya kailangan ko suporta ng lahat ng magsasaka sa buong bansa natin na suportahan ang push ng DA. Of course, marami tayong mga kakampi sa Kongreso at saka sa Senado, no? At para malaman lang nyo, ang ating Pangulo mismo ay halos every other day tumatawag sa akin at kumakausap din sa mga ibang mga mababatas natin. Parang, at siyempre gagawin din niya itong priority bill, no? Pati si House Speaker, si Speaker nga ako, ginawang House Bill number 1 to sa Kongreso. Andyan ho si Senator Kiko din at nakatutok dito at ilalabas niya yata niya yung kanyang draft by this week para nagtutulong, ang maganda rito, nagtutulungan ho lahat tungkol dito. Sec, bukod po sa bigas, siguro naman nakakarating po sa inyo yung problema na pagka nagkakaroon ng oversupply ng mga pangunahing gulay, wala pong nagagawa yung ating mga kababayang magsasaka kundi itapon or ipamigay ng kung kani-kanino na lamang kaysa masayang yung produkto nila. Kailan po natin nasusolusyonan nito? Kamatis. Kamatis po. Sample po nun. Well, sa ngayon may mga na-award na ng mga cold storage, no, na i-deploy, no, at tuloy-tuloy yung bidding sa mga may mega cold storage, may mga modular cold storage. Before the end of this year, marami na tayong madi-deploy. Yung malalaking cold storage naman, ang target is by middle of next year, 4 yun na malalaki, tigli 5,000 tonelada yun eh. Meron sa Nueva Ecija, meron sa Mindoro, meron sa Taguig, at iba pang lugar. Camsor, meron din. Yun, malaking tulong yun. Marami din sa Northern Luzon, no, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Mountain Province. Medyo marami ho tayo i-deploy na gano'n. Agriculture Secretary Laurel, pasensya na po with your indulgence. Medyo personal po itong tanong ko, ha. I hope you won't mind. Hindi po ba kayo kinilabutan nung magsalita ang Pangulo sa kanya ika-4 na zona na mahiya naman kayo? Well, sa totoo lang ho, natuwa ako. Yun! Oo. Natuwa in a sense. Para sa akin ho, kasi ganito kasimple. Nung pagpasok ko, actually napuna ko na yun eh. Sabi ko, bakit ang laki ng flood control project? Ito yung 250 billion nung pumasok ko noong 2023 nung nakita ko sa GAA ng ibang departamento. Kung linagay sa irrigation yan, 4 na taon tapos na yung problema sa irrigation. So actually, oo, di ba? So I'm very happy at kitang-kita naman natin na si Presidente porsigido tungkol dito at talagang galit na galit siya. Honestly, I don't want to put words into his mouth, no, pero para sa akin natutuwa ho kami at yung mga taga-DA ho tuwan-tuwa sa mga nangyayari. And of course, dahil din dyan, nireview na rin namin yung mga internal namin, no, para it's a wake-up call for everybody na tignan maigi at siguraduhin walang nang-aabuso, no? Right. Apo. Sec, last na lang po on my part, dahil interconnected nga po yung problema dyan sa flood control pati sa agrikultura. Kasi kung babahain yung mga sakahan, malaking problema po yan. Ang mga panawagan pa ho ninyo, karagdagan pa pong mga rekomendasyon, panawagan po sa ating po mga magsasaka, sa ating po mga consumer, lalo po yung mga bumibili po ng pangunahing pong produkto, of course, yung bigas, Secretary. Well, ang sa akin lang, masasabi ko na sa mga magsasaka ay konting tiis na lang, pasensya na kayo at well, ngayon this year lang naman talaga yung palay na ganito naging problema at hopefully within this year din ma-solve na natin yan para
next year's harvest is mas stable na. Kaya wag ho mawalan ng pag-asa. Sa consumers naman, marami ho tayong pagkain. Meron lang mga pagkakataon na nababawasan, tumataas ang peso, bumaba ang preso. We're trying to manage the situation, no, at para maging stable ang prices, para mas masaya lahat at mas magandang magsalo-salo pamilya na maraming pagkain. Ayan ho ang ating mas mura. Mas mura. Ayan ho ang direktiba ng ating presidente. Kaya in the near future mangyayari ho yan at konting hintay pa. Kita niyo naman ang asukal natin naging stable na. Ang onion wala nang 600 peso. Garlic natin ngayon nasa 120, 140. Papababain namin sa 100 yan. Yan ang target. Cooking oil medyo bababa din ng konti. Yung baboy bumaba na. Dati may 450 na liempo, may 420 na liempo. Ngayon may 380 na liempo, may 360 pa. Kasimpige may 340 na rin. So, medyo mas naayos naman. Sec, kami po yung umaasa sa mga susunod na pagkakataon, muli tayong magkakaroon ng tsansang magkausap at magkapaliwanagan sa mga issue na may kaugnayan po sa sektor ng agrikultura. Lalo sa pagkain. Apo. Yes, sir. Yes, sir. At I'll be more than willing to, gusto ko rin nang naimbita ho ko sa dito para napapaliwanag sa inyo at sa taong bayan ng sitwasyon. Kasi lalo na sa mga panahon na ganito, kailangan marinig ng publiko talaga ang sitwasyon para hindi mawalan ng pag-asa. Para mabawasan din yung mga fake news, no? Sa akin. Alright. With that, sir, maraming salamat. Good morning, good luck, po. and thank you very much. Ingat po. God bless. Good morning, Maraming sir. salamat sa inyo. Good morning po, sa Sec. buong Pilipinas. Thank you. Salamat po, salamat. Alright. Yan po mga kabalitaktakan ang mismong kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. po naman. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagyang dumami ang mga approved building permits na naitala noong Hunyo. Ito ayon sa pinakaling datos ng Philippine Statistics Authority ay matapos makatala ng 16,128 na mga naaprobahang mga building permits na mas mataas kaysa mahigit 14,000 noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ngunit mas mababa sa halos 17,000 naaprubahan noong Mayo ngayong taon. Halos 70% ng mga naaprubahan, mga residential buildings at partikular na rito ang mga single family homes. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Abot na sa mahigit 330 ang patay sa flash floods bunsod na malakas sa pag-ulan sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 330 ang habang marami pang nawawala dahil sa biglaang pagbaha na sinamahan pa ng pagguho ng lupa. Patuloy ang rescue operations at clearing operations sa mga apektadong lugar. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Iyan ang tingona, ibigay mo, now na! Yan. Good morning, Boss Jan at Boss Drew! Narito ng latest sports update. Kumpiyansa si Gilas Pilipinas coach Tim Cone na magiging mas magaling pang manlalaro si Kevin Kiambao matapos ang kanyang performance sa 2025 FIBA Asia Cup. Nabatiin na maaga natanggal ang pambansang koponan matapos silang talunin ng Australia. Nakalaunay nanalo kontra China na may final score na 90-89 sa finals ng naturang torneo. Gayunpaman nais ng Gilas coach na ilagay ang mga rookie tulad ni Kiambao at Carl Tamayo upang tumimpla silang maigi sa mga veteranong manlalaro tulad ni Justin Brownlee, John Fajardo, Scotty Thompson at Japit Aguilar. Dagdag pa ni Cone, inasahan niya na magiging mahihain si Kiambao sa umpisa. Ngunit kalauna, naging komportable rin siya sa kanyang mga Gilas teammates na nagresulta sa kanyang personal record na 60 points, 11 rebounds at 8 assists sa buong panahon na naglaro ang Gilas sa FIBA Asia Cup. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama.
Alright. Pasada Balita. Kung lamang po kami tuluyang magpaalam, meron kaming utang sa inyo. Mas malaking issue naman yung ating tinalakay. Yung ating showbiz at saka yung good news, babaunin namin yan hanggang bukas. Pero bago ang lahat, bago kami tuluyang magpaalam, maraming salamat kay ating Monchet Laranyo dahil sa tulong niya ay nakuha natin na interview si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ate Monchet, yan. At sumayin nyo ang Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banez. At Drew Nasino. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Oras! Ilang tumbling na lang, alas 8 na ng umaga. Yun Happy weekend on a Monday. Bye! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga